Okay, magandang araw mga Lods. Gumawa na lang ako ng ano. Dami kasing nagtatanong sa akin kung magkano raw yung ano nila, kung ganon yung appliances nila. Maraming nagtatanong kung magkano yung cost ng magpapagawa ng solar panel. Oo. Sa sobrang dami, nakakapagod mag-compute. Kaya naisipan kong gumawa na lang ng ano, calculator doon sa Microsoft Excel. Kasi mayroon naman din ako ano, maliit na konting background sa Microsoft Excel, Office Productivity kasi nakapag-aral ako dati sa STI. Kaya instead na ano, work hard, so work smartly lang tayo. Hindi gumawa lang ako para hindi ako mahirapan, mga lods. Okay. Okay mga lods, ito pala yung ano natin, solar calculator natin for builders. Assuming 5 hours of harvest yan mga lods. At saka, yan ang mga ano niya, yung mag-input ka ng data sa appliances at home. At saka dyan mo makikita yung automatic na mag-compute sa materials for off-grid at saka tie-grid. Dyan mo makita rin yung daily consumption at saka average wattage hour consumption. At saka yung total cost ng off-grid at saka tie-grid mga loads. Matic siyang mag-compute mga loads pagkatapos mong mag-input ng data. At saka yan, dinagdag ko na feature yung kung anong solar panel, ilang wattage na solar panel yung gagamitin mo. From 200 yan mga loads up to 750 na wattage ng solar panel yung ginawa kong option dyan. Okay, try natin mga lods. Sabihin na lang nating may ilaw tayo na 6 pieces na ilaw. At saka sabihin na lang natin 9 watts or 15. Sige, 15 watts na lang mga lods. At saka aircon mga lods. Dalawang aircon na tag 1 horsepower which is 750 watts yan mga lods. And then isang refrigerator, inverter type na refrigerator mga lods yung ilagay natin. Nasa 150 watts yan mga lods. And then, TV. Pwede tayong maglagay ng TV. Yan. TV na 50 inches mga lods. Nasa 130 watts yan mga lods. And then, lagyan natin ng hour. Yung light, sabihin na lang natin 14 hours yan. Kadalasan 14 hours yung nakabukas. Then aircon, sabihin na lang natin 12. 12 na lang ilagay natin. 6 p.m. to 6 a.m. And then refrigerator, walang patayan na yan. 24 hours kadalasang refrigerator. Then TV, sabihin na lang natin yung TV 6 hours yung average sa bawat araw na nanonood ka. So, may total wattage ka sa appliances mo na 1,870 watts pag nakabukas silang lahat. Okay, and then for upgrade, batteries 28.3 or 29 pieces. And then solar panels 13. Okay, nagiging 17 kasi i-add mo yung appliances wattage. And then inverter mo is 5 watts, 4 point something watts. And then tayo na maglagay kung anong inverter ang bibilhin natin. Kung mamahalin ba or murahin na inverter. Okay, sabihin na lang natin yung average na inverter yung 15,000 na inverter. At saka sabihin na lang natin 8,500 kasama na yung breaker, wires, yung mga cable duct at saka solar panel. Sabihin na lang natin dahil maraming solar charge controller, dahil maraming solar panel, maraming multiple charge controller na lang. And then circuit breakers, 4,000 sa tie grid at saka 15,000 sa yung inverter ng tie grid. Yan mga loads, 28,386, 68 daily consumption. The average wattage is 1,182. Yan ang kagandahan dito mga loads. Di ka na kailangan mag-compute sa ginawa kong calculator. LiFo battery na 12 volts 100 Ah yung pinagbasihan natin sa battery. Total cost of off-grid is 841,500 pesos. Sa tie grid naman is 119 pesos mga loads. Yun, nakalagay na yung kung ilan yung magagasto. Yun ang kagandahan ng calculator na to. At saka yung feature pala natin, subukan natin yung tingnan niyo yung solar panel. 17 yan, 17 pieces sa 500 watts. At saka dito sa tie grid, 4 pieces sa 500 watts. Ibahin natin.
Lagyan natin ng ibang value. Sabihin natin 200. Yung 17 kanina, nagiging 38 pieces na solar panel mga lods. At saka yung kanina 4 pieces, nagiging 10 pieces na sa tie grid setup. Yun. Yun ang dinagdag ko na para kung hindi available yung 500 watts, may pagpipilian tayo ng mga solar panel wattage ng solar panel. Sabihin natin 750 watts, yun nagiging 13 na lang. 13 pieces. Kanina yung 4, nagiging 3 pieces na lang. Yun. Tsaka nag-iiba din yung presyo. Oh, yan. Nag-iiba yung presyo. At saka nagdagdag din ako dito ng button. Pagtapos ka ng mga loads, click mo lang yung clear data. Yun, matik siyang mag-reset. Zero lahat ng mga value niyan. Okay, yun mga loads. Yun ang maganda dun. Kasi mag-input ka lang ng data. Input ka lang kung anong mga wattage. Tapos pagkatapos mo, pindutin mo lang yung clear. Hindi ka na mahihirapan sa pag-compute. Hindi na masasayang yung mga papel at bond paper mo. Matagal kayo mag-compute niyan mga loads. Sa ganung paraan, yung ginawa kong calculator, mas mapadali yung pag-compute mo. Kung ano yung kailangan ng client. Sana nagustuhan nyo yung calculator ko mga loads. Okay. Bye-bye. Hindi naman ako masyadong magaling sa programming at saka sa Excel. Ginawa ko lang yung best ko. At saka para hindi rin ako mahirapan. Okay? Basta sa mga gusto niyan, pwede kayong mag-PM sa akin. Mag-comment lang kayo. Pwede ko kayong bigyan yan mga loads. Pagkatapos kong i-revise yung natin, yung code ng Excel, baka makatulong yan sa inyo. Okay. Maraming salamat mga loads.